Sa hamon ng buhay ito ang pinili kong laban. Matahimik at may kabuluhan, lumaban ng patas kasama si Inang Kalikasan. Sa piling ni Mother Ocean, ligaya ay nasumpungan bilang si Silent Hunter Bogoy. Have a nice day mga ka-hunter, welcome back. Ito na naman tayo sa isa na namang sport fishing adventure. Dito pa rin tayo sa bayan ng Dumaran. Maaliwalas ngayon dito sa Ligit, Santa Teresita. At siyempre kasama natin ngayon ang ating mga tropa. Si Bro Marco Ocon, ang mayari ng ating bangka at boatman. Si Bro Jake Abeler at saka si Patang Spero, Christian Corbos. Pupuntahan namin ng malayong spots na kung saan nakahuli ako dati ng mga GT habang nandun pa ako sa poblasyon Dumaran kasama si Bro Joseph Agton. Shout out sa iyo, bro. At ito na nga kami sa spot, medyo magulong, malalaki ang alon. So tingnan natin kung mayroon tayong madadali. Last time namin sa spot na to bago kami pumunta ng Balawak, Palawan ay nakahuli ako ng dalawang GT. Good size na yun, sa 6 kilos at nasa 11 kilos yung isa. Diretso na tayo dito sa may wall area kung saan karaniwan tayo dito nakadali ng mga GT. Dito din banda makikita ang isang bitak na karaniwang nahulihan ng mga GT ni Bro Joseph Agdon. At si Bro Christian Corpus ay nakadali na rin ng King Mac. Marami na rin siyang sablay dito sa area na to. Sana makadali ngayon. At ito, warm up mode, dahan-dahan tayong bumaba, almost free fall lang ang ginagawa natin, slow cleaning. At dito, nag-mapping na tayo ng spot kung saan tayo dadapa at mag-set up ng ambush. At dito tayo maghintay ng ilang sandali. Pinas maging sa ibang lugar, hanggat kaya pa ng katawan, ito'y At ito papapansin natin dito na mayroong mga bait fish. So sana mayroong mga malalaking lalapit dito. kasama ang mga naging kaibigan sa bawat lugar na At di tayo nagkamali, mayroong ang lumapit. Talagang mamaw to mga kaibigan, mga ka-hunter. Isang Eagle Ray. Ayun, laki. atin ding pangalagaan bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Ang ganda pagmasdan ng kanyang approach, mga ka-hunter. Yun. May mga ibang lugar tayong napuntahan dito sa ating bansa na nanguhuli pa rin ng mga Eagle Rays. Bagamat mayroong mga LGUs na nagbabawal lang ito. Mayroon din naman kasing bumibili, pang pulutan o kaya sa ano pa mang luto. At sa pag-abante natin, nakita natin si Bro Christian Corpus, Batang Spiro na nakahuli na isang red snapper. Matagal na pala niya itong hinahunting at sa ngayon, finally, nahuli din. Nasa mga 20 plus meters ang lalim ng spot na ito. Nakailang sisi din tayo doon sa bahagi ng wall pero wala tayong nahuli kaya umabante ako dito at ito isang Spanish flag ang ating sinusundan. At ito nga medyo malikot, paikot-ikot sa ating harapan. Kaya naghintay na lang tayo ng tamang pagkakataon na makakuha tayo ng magandang tira. At ito na nga, paharap na. Ayun, sampol. Matataba din ang mga islang ito at karaniwan ito dito. Very common na makikita dito sa mga spots ng Dumaran, Palawan. Ang ganti sa biyayang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himugin natin ang ating mga kaibigan na si Inang Dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muling sigaw ko, alagaan ang karagatan. Kaya
Hindi rin kami nagtagal sa unang spot dahil walang sightings ng mga malalaking isda. At dito, pumunta kami sa isang spot na kung saan medyo malabo. Mabuhangin ang area ito. At may mga malalaking painted sweet lips doon sa malayo. Kaya lang malabo, hindi natin masyadong makikita dito sa video na to. Pero maghintay tayo, baka lalapit. At ayan nga, din tayo nabigo. Malapit ang grupo. Kaya ito, namimili na tayo ng titirahin. Yung pinakamalaki sa grupo. Ayan mga cutter, nadali na rin. Style siya. Kagalaw. At nang mailika para sa mga mahal sa buhay. Sa bawat sisid na lang pag-asa ng kasaganahan at tahimik na pamumuhay. Ibinabahagi ni Silent Hunter Bogoy ang kwento ng bawat sisid. Inang dagat ay ating ding pangalagaan bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga kaibigan. At sa drop na to, muli tayong nabiyayaan ng isa na namang magandang isda, isang yellow spotted trevally at yun ang sample. Napakaganda ang panama natin yan mga ka-under, ayun oh. Walang kawala, malaki na to, nasa mga 4 na kilo. Tuloy ang pakikipagsapalaran. Iikutin na buong Pinas maging sa ibang lugar. Hanggat kaya pa ng katawan, ito'y panata habang may lakas pang taglay. Para sa matinding sisiran sa malawak na karagatan. At finally, na-secure ko na ang aking pangalawang isda sa spot na to. Isang yellow spotted trevally. Kawayan din naman ang local name dito sa Palawan. Medyo mahina ngayon ang akyat sa mga isda sa may mga spots. Kaya ito, nag-decide na kami na umuwi. Ayan, si Bro Jack Avener, nakahuli ng buling trevally. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga kaibigan na si Inang Dagat ay alaga. So ito ang aking pinakamalaking huli sa araw na ito, isang yellow spotted trevally. Ayan, nagkaroon na ang bangka namin para pumunta na sa tabi. Medyo malamig na rin ang panahon ngayon. At medyo makapalagsot natin. Talagang tinatablan tayo ng lapit. At ito na nga, ligtas na kami nakarating sa tabi. Ito ang aming collective catch of the day or combined catch namin. So mayroon ng pambinda at siyempre pang ulam na rin. Oh, napod! Okay. Ara, manihapon. Ayan guys, isa na namang araw sa paninisid ang gagawin natin. Dito pa rin tayo sa Dumaran. Kasama pa rin ang trupa natin dito. Let's go! At sa araw na to, kasama na natin ang ating Italian import na si Lucasi. Nakabalik na siya mula sa Puerto Princesa. At ito nga, maaliwalas at kalmado pa rin ang bayan ng Dumaran dito sa Santa Teresita. At dito na kami sa aming first spot of the day. Let's go! At ito, medyo malabo na naman ang spot. Kaya kailangan na naman natin magtiyaga dito. Isang bagong spot ang aming binabaan sa araw na to. Ito nga medyo malabo. Nasa bandang laot ito ng Dumaran. At pagkatapos ng ilang drops, napunta tayo dito at may nakita tayong isang magandang rock formation na may mga isda.
At may nakita tayo dito isang blue spine unicorn or surahan. So yan ang ating inabangan. Baka lalapit. Sa bawat sisid na lang pag-asa ng kasaganahan at tahimik na pamumuhay. Medyo mahamon pa ng isda ito. Ito, dahan-dahan ang lumapit sa ating posisyon at nakuha natin ang tamang distansya at tinira. Ayun, sakto na naman. Bilang ating unang isda sa araw na ito. Para sa ating lahat na umaasa sa Kanya, himukin natin ang ating mga kaibigan na siin ang dagat. At sa pagbaba ko dito, may nakita akong Maurice Seaperts doon sa unahan. Kaya yun, tinira ko na. Baka tirahin pa na iba. Medyo maliliit nga lang ang mga Maori dito. Bihira akong nakakita ng malalaki. Ang personal best ko sa isdang ito ay umaabot ng 10 kilo. Doon ko nahuli sa West Philippine Sea, Scarborough Shoal. Napakarami nila doon. At ito, nasikir ko na ang aking Maori snapper, Mauri Seaperts. At ito, nakasalubong kami ni Project Capital. Hila-hilan niya ang kanyang huli na isang king mackerel. Nasa mga 3 kilo lang. Sa balik ko pagsisid, medyo excited tayo sa spot na to. Napakarami kasi ng mga bait fish. Ayun mga dalagang bukit. Malalaki pa naman ang mga to. Kaya ito nagabang tayo dito sa baba. Baka sakaling may lalapit na malalaking isda na maaaring kakain sa mga mag-hunt sa mga bait fish na to. Siyempre may iba pa rin mga malilit na isda. Maliban doon sa mga dalagang bukit. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, muling sigaw ko. Wala tayong nahuli sa unang trap natin sa spot na to, kaya bumalik ako dito. Bumabante ako na konti sa bahagi na medyo malalim. At dito may nakita akong mga blue spine unicorn pero maliliit. At lumapit yung isa, kaya ito tinutukan ko na. Pwede na to, masarap na to sa pang-ihaw. Anong panata ko bilang si Silent Hunter Bogo. At ito, tansyado na natin ang effective range ng ating pana, kaya tinira ko na. Sapol na naman ang isang blue spine unicorn o surahan. Pansaman, kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglalakbay. At ito nakasalubong ko si Loka C. At may huli na din. At sa drop na ito, habang ako ay nag-free fall papunta sa mabuhangin na bahagi, may nakita akong isang coral trap. So pwede na to, good size na rin ito. At dahil nakatambay lang ito sa gilid ng isang malit na coral rock formation, kaya ginapang ko na para matira. At ito na nga, nakaharap sa atin, kaya ayun, napakagandang posisyon yun. Sapol na naman. At ito nga, medyo pinahirapan pa tayo. Nakuha pa nitong ipulupot yung line natin. Kaya balikan na lang. At pagkatapos kong magpahinga ng halos mga 4 na minuto, ito bumaba ako muli para i-retrieve ang ating coral trout. At ito, isa palang barchick coral trout ang nadali natin. Medyo orange ang kulay nito, hindi tulad ng iba na pula, kaya brown. At muli akong bumaba dahil may nakita akong isang coral trout na naman nakatambay dito. Kaya ito nilapitan ko at na makuha ang tamang distansya, tinira ko na. Ayun, sapol na naman. Kaya nang hilain ko ang aking shooting line, hindi sumama yung shot. Ayun, naka stone shot pala. Pumasok sa ilalim ng coral sa shot, di ko na agad mabunot. At ito, binabaan ko na lang diretso at niretrieve yung shot. Buti na lang na dukot pa natin yung dulo at natiklop yung part o yung siba. Kaya madali lang din ito nabunot.
At na-secure na rin ang ating coral trout sa spot na to. Ng dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito ang panawagan ko sa bawat mangingi. At dahil tanghali na ito, tumabi na kami sa isang sandbar. At dito naman kami magtanghalian. At naghanda pa kami ng ulam. Kinilaw pa naman. At itong itlog, itong tropa, tahimik lang naghahanda. At mukhang seryoso, ayun, si Loka. Naghihiwa ng ricados. At ito, tumulong na rin tayo para mapabilis ang paghanda ng aming kinilaw. And finally, it's time to eat. Ayun, kinilaw ang ulam. Ayan mga lods, oh. Ilaw. At pagkatapos makapag-relax, matapos kumain ng aming tanghalian, na ito, bumalik na naman sa pagsisid. At para sa ating last fish of the day, isang golden spotted sweet lips ang ating nakita dito. Ayun, pinili natin yung malaki at tinira sa pool na naman. Sisid dito, sisid doon, umaasa sa pagpapala ni inang dagat at ng mailika para sa mga mahal sa buhay. Sa bawat sisid nila. Ayan mga lads, parang night dive lang oh. Pwede na. Mga pang-allowance na. Ayan mga lads, isang banyera lang. Ayan tayo. Ayan mga lods, adobong angelfish oh. Harvest na kasunod yan. Harvest na yan. So, Harvest na yan. Ate. Money hapon! At ito na naman tayo sa ating pang third day sa episode na ito. Naman tayong sasama, kasama pa rin natin dito ang mga trupa dito sa lumaran. At pagkatapos ng ilang drops, bilang warm-up drops, ito na tayo. Bumaba dito sa medyo malalim na bahagi. Diretso tayo sa mabuhanging area. Dito ako sa gilid ng wall mag-set up ng campus. Baka sakali may madali tayong mga mamaw sa time na to. Ocean, ligaya ay nasumpungan bilang si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglusong at pag-ahon. Sisid dito, sisid doon, Pagdating natin dito sa baba, may nakita agad tayong isang sweet lips. Isang yellow spotted sweet lips na naman natin nakita dito. At sadyang maamo ang islang ito. Kaya ito, tinutukan ko na, tinira. Ayun, sakpol na naman. bahagi ni Silent Hunter Bogoy ang kwento ng bawat sisid. Inang dagat ay ating ding pangalagaan bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga kaibigan na si Inang Dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito ang panawagan ko sa bawat mangingisda. Sa bawat araw tuloy ang pakikipagsapalaran. Iikutin ng buong
May naidagdag pa tayong mga maliliit na isda. Isang Spanish flag at isang party. Isa na naman kay Mackerel. Maliit lang ang nadali natin sa araw na to. Bigla lang pangyayari. Kaya hindi natin nakuha ng maayos na video ang pagkatira nila. Pero kahit pa paano, na-secure at nalanda rin natin ang isdang King Mackerel. Maliit hanggang sa 3 kilo pa. Inang dagat ay atin ding pangalagaan bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. At pagkatapos ng aming tanghalian, nagpatuloy kami sa pag-season. Pero wala na akong nahuli pang ipapangisda. At around 4 o'clock, umuwi na kami. At ito yung huli namin sa araw ito. So, ensure na naman ang pangulam. At siyempre, ang pang-alawas na naman, nilangga. Ayan, ano na naman yan, nahuli nyo. Bumbong na naman. Yan, konti lang mga lods, pang allowance. Allowance nilangga. Ayan mga lods, adobo na naman na angel fish at pakol. Prito at saka inihaw.